Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco, shoutout kay User DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sikat na tindahan, gaya ng sinabi ni Lura Oxen, ang sitwasyon ay umabot na sa pinakamahalagang sandali nito. Si Lura Oxen talaga ang pinakamatalinong taong nakilala ni Han Sanchen. Kung lalaki siya, minsan nararamdaman ni Han Sanchen na nakatingin siya sa salamin kapag tinitignan siya. Siya ay napakatalino, lubhang matalino, bagamat hindi siya kasing talino ni Han Sanchen, siya ay higit na walang awa kaysa sa Han Sanchen. Ito ang bumubuo sa kanyang kakulangan sa katalinuhan ni Han Sanchen sa isang tiyak na lawak. Si Han Sanchen ay masyadong nagmamalasakit sa mga damdamin, na kung minsan ay isang magandang bagay, ngunit kung minsan ito ay nakamamatay din. Hindi ginawa ni Lura Oxen. Ang sitwasyon ay hinuhusgahan ng napakalinaw ng Lura Oxen, at halos walang pagkakamali. Kung gusto ni Han Sanchen na mabuhay ngayon, ang tanging pagkakataon ay lumaban sa tindahang ito bago dumating ang hukbo ng kaaway. Walang ibang paraan. Ngunit ngayon ang lahat ay napakasimple at malinaw. Lahat ng tao sa sikat na tindahan ay nagsasagawa ng isang pagdiriwang, ngunit ang kanyang sariling kamalayan ay nakakulong pa rin sa isang kakaibang sulok, at ang kanyang katawan ay binomba ng kaaway sa ilalim ng kontrol ng halimaw. Buti na lang at wala siya sa desperado na sitwasyon, binago ng tulong ng Magic Dragon ang buong sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, ang itim na enerhiya ay naging parang isang higanteng lambat, mahigpit na nakapalibot sa kanila. Sa lupa, sa itaas ng libu-libong mga mesa, lahat ay higit sa 30 taong gulang na, ngunit ang kaguluhan ay hindi pa rin tumigil. Marami ng sundalo ang lasing sa mesa. Nang inakala nilang naresolba na ang digmaan, iniluwag na nila ang lahat ng kanilang pagbabantay. Natural, sa oras na ito, madalas silang dumating ng napakasaya. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay natakpan na silang lahat ng isang mahiwagang lambat, at tahimik na dumarating ang panganib sa kanilang mga ulo. Ang mga taong nasa ilalim ng kanyang utos ay maaaring malasing, na natural na nangangahulugan na ang kanilang mga nakatataas ay lasing din at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Sa pangunguna ng may-ari ng nayon, kasama si Heifeng at ang mensahero na nakaputi, ang kanilang mga mukha ay namumula na sa alak, at ang kanilang mga mata ay bahagyang lumabo. Kaya lang, nag-iinuman pa ang grupo ng mga tao. Bang bang bang, biglang bumagsak ang ilang patak ng ulan. Malamig ang ulan, bagamat napakaliit ng mga patak ng ulan, kapag bumagsak ito sa mukha ng mga tao, marami pa rin ang may iba't ibang reaksyon agad. Tumangala sila at nakita nila na halatang mas madilim ang langit kumpara kanina. Damn it, uulan talaga ngayon. Ininom ni Heifeng ang alak sa isang lagok at nanlumo ng nakangiti. Nang makita kung gaano siya kawalang ingat, ang espesyal na sugo na nakaputi ay hindi napigil ang matawa at sinabi, "Kuya Heifeng, uulan, at ang babaeng ito ay gustong magpakasal, ngunit wala siyang kontrol dito, hayaan mo ang ulan, ikaw at ako ay maaabala pa ba ng kaunting ulan?" Panipi, tama na yan, kung maglalabas lang tayo ng kaunting hininga, sapat na ito para humawak ng hadlang, tapos pwede pa tayong uminom ng iba't ibang alak at kumain ng karne. Lola, medyo hindi na talaga kawili-wili ang alak at karne ngayon kaysa dati, pero ito na ang pinakamasayang pagkakataon na naranasan ko, nakangiting sumpa ni Heifeng. Siyempre, kung ikaw ay masaya pagkatapos uminom o hindi ay hindi kailanman tungkol sa alak, pabayaan ang karne, ito ay tungkol sa nararamdaman mo, kung sino ang kasama mo sa inuman, at kung bakit ka umiinom. Nang marinig ito ng ilang tao, hindi nila maiwasang mapangiti, itinaas muli ang kanilang baso, at ininom ito ng lahat. Paglapag ng tasa, gusto ni Heifeng uminom ng isa pang tasa, nang magbuhos siya ng alak, ilang
Patak pa ng ulan ang biglang bumuhos. Sa pagkakataong ito, ang mga patak ng ulan ay malakas at mas malamig pa sa pagligo, hindi napigil ang Ian Gat ang kanyang ulo at sumulyap sa langit, at muling magmumura sa pagkadismaya, talagang lalago ito, hindi ba? Believe it or not, I really need to support the energy shield. Pero pagkalabas na paglabas ng mga salita ay bigla niyang natauhan dahil matino siya, hindi tama. Ang mga sikat na tindahan ay laging may mga espesyal na takip sa pagtatanggol, not to mention it rains, even all weather is under our own control. Pagkalabas ng mga katagang ito ay agad na nag-react ang lahat ng nasa mesa at nakasimangot. Oo, ang sikat na tindahan sa kabuuan ay napaka-espesyal, hindi lamang ang pangunahing katawan ang hindi nakikita sa labas ng mundo, ngunit mayroon ding maraming mga maskara sa mga lugar na makikita sa loob. Ito ay napakalakas, at malinaw na ang panahon ay maaaring kontrolin sa kalooban. To put it bluntly, when entertaining distinguished guests, the interior of the shop could even change with the seasons at will. Ipinapakita rin ito sa gilid kung gaano kalakas ang sikat na tindahan. Sa gayong matibay na pundasyon, ang pagkontrol sa ulan ay wala. Pero ngayon, biglang umulan sa loob ng sikat na tindahan, paanong hindi ito nakakagulat sa isang grupo ng mga tao? Maaaring ang aming nakaraang labanan ay nawasak ang ilang mga porma sayon sa nayon, upang magkaroon ng mga problema sa mga porma sayon ngayon, na humahantong sa isang pangkalahatang paglihis. May nagtanong. Sa sandaling ito ay sinabi, maraming tao ang nakahinga ng maluwag, ito ay talagang isang napakamakatwirang paliwanag, sa labanan ngayon, talagang nakakamangha ang lakas ng pagsabog, kaya sa ilalim ng ganoong epekto, walang sino man ang maaaring buo, lalo na ang isang defensive formation lamang. Sa ilalim ng sitwasyong ito, lubos na mauunawaan kung mayroong ilang mga problema sa pagbuo ng pagtatanggol, na humahantong sa ilang mga paglihis sa pangkalahatang sitwasyon. Sa makatuwid, ang alo ng mga paliwanag na ito ay may katuturan, at natural, hindi maraming tao ang nagdududa dito. It makes sense. There are some deviations in the defensive array, let alone a little rain. Even if the seasons change, it is very possible. Tumanggaw si Heifeng at tumingin sa may-ari. Hindi masyadong inisip ng may-ari ng nayon, napakataas ng posibilidad na ito, at talagang wala siyang pagdududa. Gayunpaman, ang palaging maingat na espesyal na sugo na nakaputi ay patuloy na nakasimangot, malinaw naman, kumpara kay Heifeng, hindi siya ganoon kadaling paniwalaan ang ilang mga katotohanan o ilusyon na nakikita sa ibabaw. Pagkakita sa kanya na nakasimangot, ang may-ari ng nayon ay tumingin ng kakaiba sa nakaputing sugo, bakit, may iba ka bang opinyon? Pagkasabi niya nito ay napatingin sa kanya ang lahat ng nasa mesa, at pati ang babae ay napatingin sa kanya ng kakaiba. Kumpara sa iba, ang babaeng iyon ay talagang mas katulad ng espesyal na sugo na puti, bagamat wala siyang solemne na ekspresyon gaya ng espesyal na sugo na puti, sa huling pagsusuri. Hindi siya kasing kumpleto ng Heifeng, at hindi niya isinasapuso ang mga pagulan na ito, nakatataas. Pagkakita sa napakaraming tao na nakatingin sa kanya, ang espesyal na sagong nakaputi ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan saglit at umiling, hindi. Bagamat sinabi niyang hindi, ito ay kanyang kampan kung tutuusin, at kilalang kilala niya ang kanyang mga nasasakupan, based on his intuition and understanding. Alam niyang siguradong hindi lang okay ang special envoy in white at okay lang talaga. Madalas na nangyayari ito, lalo siyang nahihirapan. Sa pag-iisip nito, napangiti ng mahina ang may-ari ng nayon, okay lang, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, lahat ng tao. Nakainom ng maraming alak, kung tama ang sinabi mo, syempre mabuti na lang, pero kung mali ang sinabi mo, hindi bale, kung kalokohan lang, hindi kita papanagutan. Nagsimula ang may-ari ng nayon, saglit, ang espesyal na sagong nakaputi ay hindi na makapagsalita pa, tumanggaw siya at sinabing, actually, I'm worried that these rains are not as simply as we imagined. Pagkasabi nito, hindi naiwasang tumangala sa langit ang sagong nakasuot ng puti. Then what do you mean? Kumunot ang noo ng may-ari ng nayon. Kapag naitatag na ang pahayag na ito, ang bagay na ito ay naging lubhang komplikado at maging napakaseryoso ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang kailangan mong malaman ay kung walang problema sa pagbuo, kung gayon ang pinagmulan ng patak ng ulan na ito ay magiging kakaiba.
magkakaroon ng maraming problema sa likod nito. Sa katunayan, ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng may-ari ng tindahan, at ito rin ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng buong sikat na tindahan. Hindi ko masabi, pero kakaiba ang tingin ko, kung mayroong anumang hinala o ebidensya na tumuturo dito, ang sagong nakaputi ay hindi magdadalawang isip na magsalita. Ayon sa ugali niya, baka nasabi na niya. Pero ang problema ngayon ay hindi man lang niya maipahayag ang kanyang mga pagdududa, ito ay isang pakiramdam lamang mula sa kanyang ika-6 na sentido. Kuya, masyado kang uminom at naging sensitive. Nakangiting sabi ni Heifeng, at saka nagsalin ng isang baso ng alak para sa puting sugo. Sa sandaling magsalita si Heifeng, ang kapaligiran sa pinangyarihan ay biglang lumuwag ng husto mula sa tensyon. Gayunpaman, ang kagalakang ito ay hindi nagtagal, dahil agad na nagsalita ang babae. Actually, I feel the same as this envoy. This feeling is really just a feeling. I can't explain it, so I really can't explain it to everyone, patuloy ng babae. Sa parehong boses, ang espesyal na sugo na nakaputi ay biglang naglakas loob na magsabi ng higit pa, oo, palagi kong nararamdaman na may mali, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimulang magsalita tungkol sa kamalian na ito. Parang may mali na nagmumula sa langit, pero kung titingnan mong mabuti ang langit sa itaas, makikita mong wala talagang nangyayari sa itaas. Posible bang iniwan ka ng halimaw na may labis na psychological trauma na pinaghihinalaan mo pa rin na anumang paggalaw sa itaas ay maaaring may kaugnayan sa kanya? May nagtanong. Umiling ang sagong nakaputi, ngunit mabilis na tumango, hindi ko masabi, maaaring hindi, ngunit marahil mayroon. Hindi na nagsalita ang babae. Dinampot na lang niya ang alak at humigop muli. Biglang naging dull ang atmosphere. Sa oras na ito nawala ang paminsan-minsang patak ng ulan. Medyo mahaba ang prosesong ito, mga ilang minuto, ngunit sapat na para makumpirma ng lahat na wala ng anumang patak ng ulan. Parang tumigil na ang ulan, mahinang sabi ng may-ari ng nayon. We have just sent people to check all the defensive formations in the famous store. Baka may nakita silang problema sa kanila at naayos na, so, automatic na tumigil ang ulan, sabi ni Heifeng. Ito ay talagang isang katotohanan, sa sandaling may mga patak ng ulan, may naroon na upang mag-inspection sa defensive formation. Bagamat walang bumalik upang iulat ang mga follow-up na resulta mula simula hanggang katapusan, ang paghinto ng ulan ay ang pinakamagandang ulat sa ngayon. Pagkakita nito, hindi napigilan ng sagong nakaputing damit na medyo nag-aalala, parang nag-aalala talaga ako. Pasensya na, dahil sa sensitivity ko, bumaba lang sa freezing point ang kapaligiran. I can be considered one of the accomplices in this matter, nagsalita din ang babae. Malumanay na ngumiti ang may-ari ng nayon, kahit saan man ito naroroon, ang kalaban na ito ay saglit pa lamang, kaya't hindi may iwasang madurog ang puso ng lahat, kung kaya't hindi na kailangang mag-alala ang lahat, ito ay isang magandang bagay. Sinabi rin ni Heifeng, tama, minsan kailangan nating magpasalamat sa mga taong sensitibong tulad mo. Mahuhulaan mo ang panganib ng maaga, kahit na medyo nagsasalita, pinapayagan tayong maging handa ng maaga. Ayaw na ng may-ari na magtuloy-tuloy ang ganito, kaya tumayo siya at nagsalin ng alak para sa lahat. Sabi ng may-ari, tara na, huwag na tayong mag-usap ng kung ano-ano, ituloy na natin ang pag-inom at pagsasaya. Matapos maalis ang krisis, sa masigasig na sigaw ng may-ari ng nayon, mabilis na nagalit muli ang grupo ng mga tao. Wala pang 10 minuto, nagsimula na naman ang bagong inuman at saya. Sa halos parehong oras, libo-libong mga elite mula sa nasusunog na Bone City ay nagmamadali din patungo sa mga sikat na tindahan. Gayunpaman, kahit na ang nasusunog na Bone City ay napakalapit na sa sikat na tindahan, malinaw na hindi posible na makarating dito mula doon sa maikling panahon. Lahat, magsipag at kumapit ka, ngayon, ang sikat na tindahan ay nagkakaproblema, pumunta kami doon upang tumulong sa paglutas ng gulo, ang misyon na ito ay buhay o kamatayan. Sa makatuwid, hindi kami magpapahinga ngayong gabi at kailangang magmadali buong gabi. Mabilis na inakay ng pinuno ang kanyang mga tauhan at kabayo patungo sa sikat na tindahan, habang sumisigaw ng malakas kasama ang kanyang mga nasasakupan sa likuran niya. Oo, lahat ng kanyang mga nasasakupan ay sumunod sa kanya ng walang pag-aalinlangan at gumagalaw araw at gabi.
Ang grupong ito ng mga tao ay mabilis na hinabol sila mula araw hanggang gabi, ngunit tulad ng sinabi ng pinuno, hindi sila huminto at sumugod patungo sa direksyong iyon na parang desperado na sila sa kanilang buhay. Pero eto nagmamadali, at hindi naman nagmamadali ang mga tao sa sikat na tindahan. Uminom sila ng 4 na magkakasunod na round, at pagkatapos ng 4 na round na ito, lahat ng executive level na tao sa mesa, pati na ang may-ari, ay lasing na mag-isa. Maraming tao ang nakatulog na diretsyong nakahiga sa mesa, total ang may-ari at ang babae ang may-ari at ang bisita, kahit lasing na sila, pinapunta pa rin sila ng ilang katulong sa kwarto para makapagpahinga. Pagkatapos, ang grupo ng mga tagapaglingkod ay bumalik sa kanilang orihinal na mga posisyon at nagsimulang suportahan ang mga numero sa antas ng supervisor, kabilang ang Hefeng. Gayunpaman, hindi naglaon pagkaalis ng grupo, biglang bumuhos muli ang mga patak ng ulan, ngunit ang kakaiba sa dati ay sa pagkakataong ito ang patak ng ulan. Napakalaki. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!